Come with us as we apply our South Korea tourist visa for the third time under simplified application. Hello everyone, this is Jack and Jazz and we're from Cavite and nandito na tayo ngayon sa may SM Aura, katapat po mismo ng Brittany Hotel. Kung maghahanap kayo ng parking guys, pwede sa SM Aura, pwede rin dito sa may basement ng Brittany Hotel. Pasok lang po kayo dito sa loob tapos makikita niyo yung reception. Kanan kayo, may makikita kayong elevator, diretso lang at huwag kayo dyan sasakay. Kanan pa po kayo dito at makikita nyo may elevator dito sa likod. So, dyan po yung papunta sa 9th floor sa KVAC. Hindi rin naman po kayo maliligaw kasi meron din pong nakalagay na mark na doon yung KVAC. So, pag baba nyo po ng 9th floor, doon na po mismo yan. Tapos, left side lang, yan na yung office. Visa applicant line starts here. Pag marami po kasing tao, hindi tayo agad papasukin. Pero pag wala naman, pasok lang, diretso lang. Tapos, dito muna tayo pupunta sa may reception. I-check po nila yung mga papel. If complete na, aayos na nila. Tapos, bibigyan na nila tayo ng number para makapag-proceed doon sa application. Pero pag hindi complete, di po tayo papapasukin. Pero sasabihin nila sa inyo kung ano yung mga kulang at yung mga kailangan nyo pang i-provide. Noong November 14 pala ito guys, kami nag-apply. So, medyo maraming tao. Mga 3 o'clock na yata kami nakarating dito. By the way, ito po yung schedule ng KVAC for application and pick up. Maayos naman yung office, malamig naman kahit maraming tao. Medyo matagal lang tayo nag-antay. Tapos 262 to and tayo ay nasa 181 pa lang. Thankfully, hindi naman tayo na-inep dahil si Happy may ginagawa ring important. Tapos ako tinapos ko yung ating cover letter for multiple entry visa request. And dito na rin kami nag-print 20 pesos per page. Tapos ito naman yung visa requirements if under regular application. So nasa website din nila yan. And we're blessed kasi na extend until December 2026 yung under simplified application. At nagdagdagan din ng bank na mga kasama. So if through credit card yung gagamitin nyo is hindi na kayo required na mag-submit ng ITR and bank documents. Tapos ito lumabas na ako saglit para i-record yung mga requirements na isasubmit natin para mapakita ko sa Punta lang ako dito sa part na walang tao. So si Habi na sa loob ng KVAC dito sa 9th floor ng Brittany Hotel. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga requirements na prepare ko. So naka-under simplified visa application for credit card holders tayo. So ang prepare ko ay cover letter. Hindi naman ito kailangan pero nag-prepare lang kami kasi may mga gusto kong ipaliwanag. And for requesting sana for multiple visa. So, ayan, yung letter, tapos pinattach ko dito yung mga screenshot ng business natin. And yung may round trip ticket na rin kasi akong nag-book. Nilagay ko rin yung itinerary dito. At saka itong aking social media account since nag-vlog tayo ng recent Korea trip natin. Tapos ito yung kay Happy, ito yung sa akin. So, kasama yung original passport na isasubmit nyo. Make sure din na hindi pa siya ma-expire within 6 months. So, meron tayo ditong data privacy notice. Hindi ko sure kung saan to na-download pero hinanap ko nga siya. Hindi ko mahanap sa website. Tapos yung application form, 5 pages to guys. Tapos yung 1 piece passport size na ID picture. So, nagpa-picture ako. Sabi dun sa may photo line, meron daw, ang lapit kasi nung mukha, sabi, meron daw specific na head size, kaya ganun, malapit siya. So, make sure lang guys na fill upan nyo ng tama yung form. So, marami naman nakita sa online na nagtuturo kung paano mag-fill up. Yun, hanapin nyo na lang. Pero if you want, comment down below para makagawa tayo. So, 5 pages yan. Tapos, itong COE namin, or katumba siya ng COE. Dito yung sa real estate kasi COA yung ano. Tapos, dahil under simplified na tayo, meron tayong credit card na copy. So, RCBC JCB Platinum tong akin at saka BDO Mastercard Platinum. So, may 3 months. Pag yung card nyo pala guys ay merong yung card number nasa likod, kailangan din ng copy nun.
Buti na lang merong sticker yung likod ng aking card kaya hindi ko na tinakpan. So ito yung 3 months na SOA nyo rin na kailangan. So kailangan din siya BDO at RCBC rin yung nilagay ko. At saka original na marriage cert namin ni Habi para katunayan ng aming relationship. So yun lang yung pinipare ko. Hindi ako nagpasa ng bank cert na yun at saka wala ring ITR. So, ito yung passport page ng aming last yung sticker na ito yung sticker sa passport page ng previous namin dalawang Korea trip. Tapos, ito naman yung kay Habi. Same lang, consent form. Ayan, passport consent form. Tapos, yung application form, tapos meron din siyang passport size ID, malaki din yung ulo. Kasi nga daw merong head size kailangan sa South Korea. Tapos kailangan pala guys yung photocopy ng passport sa bio page. At saka ito, dahil may business tayo, so naglagay tayo dito ng DTI. Ayan, kay Habi kasi name DTI, tapos yung katunayan ng may DAR, at saka yung plaka ng business. Tapos, may COA din siya guys, or katumbas ng COE kasi working din siya full-time sa real estate. Tapos, ito yung business permit natin sa municipal. And ito yung DIR 2303 natin. Yan. Ano pa ba? Di kailangan guys yung bank statement, bank cert pag kayo ay naka-under simplified. Kasi ito yung card copy niya kasi may credit card din siyang elite cards guys. Gold and elite cards tinatanggap. So lalagay ko na lang yung mga list ng cards na tinatanggap. Nadagdagan ngayon PNB, pwede na. Tapos meron din yung 3 months niya na SOA. So yun lang prepare namin. Hindi na kami na-prepare ng iba. Kasi yung last time nagpasa pa ako ng bank statement, bank cert. So, hindi naman yung kailangan sa undersimplified pero pinasa rin namin. Pero ngayon kasi hindi na ako masyadong nag-prepare. So, one day preparation lang to guys. Si Habi na nag-fill up ng forms. Tapos ako na yung nag-fill up. Actually, hindi one day. Parang nag-start lang ako kanina ng 9 a.m. At tapos natapos namin ng mga 1 p.m. kasi may mga binago pa ako sa forms. Tapos bumiyahe na kami, habang nabiyahe kami, gumawa ko ng cover letter, tapos pinaprint ko na lang dito. So, update ko na lang kayo guys kung ano yung mangyayari. Bye! Tapos meron palang bago ngayon yung premium lounge service. Pwede kayang magpa-book. So, ayan yung mga details. Tapos real-time na schedule din makikita nyo doon. Picture tayo while waiting. Tapos ito na pala guys, yung QR code. Scan nyo to kasi ayan yung data privacy na form. Tapos may reminder lang dito para sa behavior. Yung application form pala guys, yung pag-fill up kailangan typewritten and bold letters lahat. May PC rin dito na pwede kayong mag-edit at mag-type. Tapos may mga tarp lang din dito for their promos. And may free wifi guys noon sa loob ng KVAC. Tapos ito yung mga form na sample na pag-fill up. Kaya hindi ko na kayo nantay mag-comment down below para mag-request kasi ito na binigay ko na sa inyo. Tapos, pwede kayong mag-comment pala if naka-help sa inyo tong video na to. Counter? 18. Oh, meron mo pa. Counter 18. Let's go. Ito tayo sa taas. Dito naman sa 10th floor, yung pag-submit ng mga requirements, yung sa 9th floor office lang siya, and yung waiting area. Ang ating tentative date ng release ay December 9. Kaya kung may plan kayo ng Korea, pumunta na kayo dito at magpa-visa kasi medyo matagal yung process nila ngayon. Documents yung especially your passports. Strictly no pull out na po tayo until ma-release siya on this date. Okay na naman to sa inyo. I'll check muna. Okay. Tapos, ito pa yung ibang notice. Post nyo na lang para mabasa nyo. Application fee is 900 for short-term visa. Tapos, cash lang ang pwede. Ito yung sinasabi ko. Nandito rin kayo magbayad for 20 pesos per page na printan. May OR kayo makukuha. Tapos, meron din kayong slip na makukuha from the counter. So, itabi nyo yun and picturean. Huwag mawala kasi yun yung gagamitin yung claim stub for your passport. So, mag-wait na lang tayo na may magte-text sa
sa atin kung kailan siya ma-claim and kung ano yung result. Ginabi na tayo pero thank you Lord natapos na din. So nag-dinner lang tayo ni Habi sa may SM Aura. And kung umabot kayo sa part ng video na to, thank you guys for watching and follow me for more videos like this. Like and share kung nagustuhan nyo rin tong video na to at nakatulong sa inyo. God bless. Bye!